Hello po mga kabonsay, kumusta po kayo? Sana po nasa mais po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ngayon po ipapakilala ko po sa inyo ang ating bagong kaibigan. Siya po ay isang Burmese Python. Bago ko po siyang alaga. Burmese Python, friendly naman po siya, hindi naman po siya tulad ng ibang mga reticulated o na ang stick niya po is mabait po siya. Ito po ay pinangalanan ko pong Bontan kasi nanggaling po ang ahas na ito galing po sa pagbentahan natin o naswap natin sa isang bonsai, kaya tinawag ko po siya. Ang name niya po is Bontan. Isa po siyang Burmese Python. Galing po siya sa itlog. Shoutout po pala kay Jabar Patel. Shoutout po sa iyo, idol. Ngayon po is nasa harapan niyo po is tinatawag po natin na bonsai na ko pong bonsai na si Gumamela. Ang bulaklak niya po is ganito. Red po siya. Red siya at ngayon i-workshop natin siya at papakita ko po sa inyo kung paano natin siya i-workshop. Kaya kung hindi pa po pala kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe po, pinhit yung notification bell para update po kayo sa mga latest na video natin. Yan po yung ating workshop ngayon. Kasama po si Bontan, yan yung alaga natin, kasama po siya. Yan, nagkikigulo po sa akin. Yan po yung workshop natin, i-workshop natin, lalagyan natin lang siya ng lime sulfur at ayusin natin, alisin natin yung mga bulok na to. Ito po yung na-wire ko na initial wiring ko lang ginawa nito at nilagay ko lang po muna siya sa lupa o pinato o ground training para madali po siyang lumago. Pero ngayon po hindi ko na po siya ginagawa na winawa kasi ginagawa ko na lang po is clip and grow, kaya po naging ganito na lang siya at hindi ko po siya naayos na nilagyan ng lime kasi medyo nabubulok na po yung katawan nito. Yan po yung katawan niya. Ayusin po natin siya at applyan natin siya ng lime sulfur para mag-preserve. At paano natin, ituturo ko po sa inyo kung paano natin siya na ilalagyan at paano natin siya gagawin. Kaya huwag na po natin patagalin. Hello sa iyo, Bontan, yung nga lang kasi sa channel natulak ulit ako channel ko kasi galing po siya sa bonsai. Katas po siya ng bonsai. Yan, yung ating alagang Burmese Python. Friendly po at hindi naman po siya delikado sa kahit sa baka. Kaya huwag na po natin patagalin mga kabonsai, simulan na po natin. Suot muna tayo ng glass. Pinapas. Ito po yung gawa natin. Lagyan natin siya ng cornice kasi straight po siya dati. Parang plain lang. Hindi naman natin siya parang drip food. Medyo matigas naman. Alisin po natin yung medyo malambot kasi kailangan natin malis yan kasi doon po magsisimula yung pagkahulog niya.
tapos na po tayo mag-carve. Ngayon po siya gagawin natin is mag-apply po tayo ng limestone po. Yan, ito po ang ina-apply natin. Ay nagamit po ng limestone po dito po. Nilagyan natin siya ng tela para hindi siya madamage sa ugat niya. Ito po yung nagawa natin. Nalinis na po siya. Tinira po natin yung medyo matigas-tigas na parte. Kasi yung ibang nabubulok po at malambot ay sinalis po natin. Yan, mga bonsai. Dali talaga po. Kaya naging brown siya. Buwan natin yung katigas niya. Kasi key for use. Steel brush. Kagandaan po na nalalagyan natin ng limestone po is hindi po siya magpapreserve po o hindi naaanay po, namubulok na siya o agad linada na magkakaroon ng lumot yung ating bonsai. Yan ang mga kabonsai, natapos na po natin siyang i-carve at lagyan natin siya ng limestone. Hindi ko kasi maintindihan to, baka sa mga baguhan po na gusto mag-preserve o magkaroon ng magandang kulay o magkaroon ng magandang style ay magandang tingnan yung bonsai niyo is gamitin niyo po yung limestone po. May mga legit seller po sa online, kaya dun po kayo sa mga legit at magandang comment dun po kayo. Po, hintayin na lang po natin siyang matuyo at magkakaroon na po na siya ng result na puti po yan. Pero na po ng iba po is puti niya. Ang purpose po ng limestone po is para ma-preserve at hindi po siya mabulok o kita ng mga lumot o ano pa man na parasite, kasi ang amoy po nito is baho. Kaya mga kabonsai, ang gagawin po natin dito is hindi ko na po siya i-wire kundi tali na lang. Yan, mga tatalian ko na lang siya para masyado siyang maglubog siya, magbaba siya yung mga sanga nito ganyan. Ito po yung bonsai natin. Kung nagustuhan niyo po yung sharing natin yung araw is huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe and hit yung notification bell para updated po kayo sa ating mga ginagawang video. Salamat po. Ingat po kayo lagi mga kabonsai. Keep safe po lagi and God bless you all. Salamat po. And yan. Alis po natin yung mga bulok-bulok. Yan. Alis natin yung bulok-bulok. Maganda na lang ito is magawa na lang po natin siya ng magandang pat at magandang repositioning, repositioning o pwede siya magina yung ako i-cutback ito kasi sayang ng mga pinaglaanan ko ng higit isang taon ko siyang na-train. Nagsimula siya sa ganito mga kabonsai, nagsimula siya dito. Kung makikita nyo mga sangang ito is napalaki na lang po natin sa pamamagitan ng ground training, kaya madali po siyang lumaki, kaya yan ang nangyayari. Ilis natin na yung mga malambot na parte ng bubulok, malalambot, tinira po natin yung matitigas, saka po natin nilagyan ng limestone po, sayang ng limestone po. Hindi ko pa siya binatanggal kasi para makita niyo po yung result niya habang tumatagal is umuputi siya, para lang siyang sa una para siyang varnish, pero habang tumatagal nawala yung pagka-varnish na is para na siyang nakidlatan. Bonsai, ito na, para siyang nakahiga. Ito yung puwet, ito yung katawan niya, yung dalawang paa. Yan, may dahon lang siya. Salamat po. May butas siya sa ilalim.